Magandang umaga pong muli sa ating lahat, mga kapatid. Dadako na po tayo sa salita ng Diyos sa aklat pa rin po ng Santiago. Samahan niyo po ako sa isang panalangin. Dakilang Diyos na may mababang loob, maamo, mabuti, mapagmahal at mapagpatawad. Salamat po sa pagkakataon na ibinigay niyo po sa amin para malasap namin ang yaman ng iyong salita at mapaalalahanan kami sa mga gawing liko, mga maling pananaw po namin sa aming buhay. Salamat sa iyong Espiritu na siyang papatnubay sa bawat isa sa amin. Naway ang salita po ninyo ang maging batayan ng aming pamumuhay at mapatunayan ang aming pananampalataya sa pamamagitan po ng mga pagsunod sa mga talatang ito. Salamat po sa karunungan. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan po ng Panginoong Hesus. Amen. Makibukas po kayo sa Santiago, Kabanata 4, talata 5, 6. Santiago, Kabanata 4, talata 4 hanggang 6. Payagan niyo po akong basahin, mga kapatid. Mga taksil, hindi ba ninyo alam na ang pakikipagkaibigan sa sanlibutan ay pakikipag-away sa Diyos? Kaya't sino mang nagnanais maging kaibigan ng sanlibutan ay nagiging kaaway ng Diyos. Huwag ninyong ipagwalang bahala ang sinasabi ng kasulatan. Ayaw ng Diyos na may kaagaw siya sa Espiritu na ibinigay niya upang manirahan sa atin. Ngunit, ang Diyos ay nagkakaloob ng higit pang biyaya. Kaya naman sinasalungat ng Diyos sa mga mapagmataas, ngunit pinagpapala niya ang mga mapagpakumbaba. Ang mga sulat ni Santiago po, mga kapatid, kung maalala natin, ang dahilan ng kanyang pagsulat ay para mapagtibay, mapatunayan ang pananampalataya ng mga sinulatan po niya. At isa sa mga itinuturo ng buong Kabanata 4 ng Santiago ay ang kahalagahan, pagpapala na meron sa pagpapakumbaba. Kung may pagpapakumbaba po kasi ang isang tao, nangangahulugan na tunay, matibay, at totoo yung kanyang pananampalataya sa Panginoong Hesus. Sa mga talatang binasa po natin, kung babalikan natin yung talata 1 hanggang 3, isa sa mga katangian ng pagiging kaaway ng Diyos ay yung maraming kagalit, maraming kalaban, maraming kaaway. Pero ang pinag-ugatan nito, mga kapatid, ayon kay Santiago, ay yung mga pansariling hangarin, yung maling kaisipan na nanggagaling sa sarili. Kaya naman nagkakaroon ng kaguluhan, kaya naman hindi nangingibabaw yung karunungan ng Diyos pagdating dun sa mga tao na hindi talaga nagkaroon ng tunay na pananampalataya sa Panginoong Hesus. Kaya sinasabi ni Santiago dito na yung mga makasariling pagnanasa o pita ng laman, isa yan sa mga patunay ng pagiging kaaway ng Diyos. Kung maalala natin yung mga 3 talatang nauna, meron doon na binabanggit si Santiago na may minimithi, hinahangad yung isang tao na kabilang doon sa pagtitipon na hindi niya makamit, hindi niya makamtan kasi mali yung kanyang kaisipan at nakabatay doon sa kanyang sarili. Kaya naman, yung pagpapatuloy po ng mga talata, nagpaalala si Santiago dito na hindi lang kaaway ng Diyos, yung may mga kaalitan o yung mga may kalaban dahil naguugat dun sa kanyang sariling pagnanasa, ay mapatunayan din na yung kaaway ng Diyos, taksil siya, kaibigan ng sanlibutan,
at hindi siya sumusunod sa kasulatan at pinapagtibay pa ng kanyang pagiging mapagmataas. Mahalaga na malaman natin ito mga kapatid kasi may mga tao na kabilang doon sa pagtitipon na sinulatan ni Santiago na hindi naman talaga tunay na mananampalataya. At kung may mananampalataya man doon, maaaring naiimpluwensyahan pa rin ng sanlibutan at ng kanyang sariling pagnanasa. Tayo isinilang tayo ng Diyos na may espiritu at kaluluwa na merong hinahanap na makapagpapaligaya sa atin. Meron tayong inaasam, meron tayong inihiling na maabot. Pero kung yun ay nakabatay lamang sa mga pansariling kagustuhan natin, nangarin natin, at hindi nakabatay doon sa kalooban ng Diyos, magiging kaaway po tayo ng Diyos. At doon sa pagiging kaaway ng Diyos, may mga idinagdag si Santiago dito na mga katangian. Una, ang kaaway po ng Diyos ay maibigin sa sanlibutan. Kaibigan siya ng sanlibutan. Matatagpuan niya sa talata 4. Sa talata 5, matatagpuan yung ikalawang katangian ng isang kaaway ng Diyos. At ito yung masuwayin sa kasulatan. Sa ikatlo naman, sa talata 6, sa kabanata 4 ng Santiago, matatagpuan doon yung isa pang katangian ng kaaway ng isang Diyos. Ito yung mapagmataas ayon sa kasulatan. Sa panahon natin ngayon, mga kapatid, tignan natin ang ating paligid, maging sa kaloob-looban ng ating mga puso, ng ating isip. Makikita natin ang kasalanan ng tao. At isa sa mga pinag-ugatan nito na binibigyang pansin ni Santiago sa kanyang mga sulat ay yung sariling pagnanasa. Hindi pwedeng sisihin ng tao na dahil sa paligid, kaya niya nagawa yung ganong pagkakamali. Dahil nagbumula sa puso ng tao yung nagiging kaguluhan na sinasabi ni Santiago pagdating dun sa buhay ng tao. Kaya mabigat yung unang salita na binanggit niya dito, mga taksil. Ibig sabihin, mga mapagkunwari, kayo yung nagdadalawang isip, hindi matibay ang inyong pag-ibig sa akin. Yun yung sinasabi ni Santiago doon sa mga taong kaaway ng Diyos. Hindi talaga tunay ang pag-ibig sa Diyos, hindi talaga tunay ang pananampalataya sa Diyos dahil iniibig nila ang sanlibutan. Sabi ni Santiago dito, mga taksil, hindi ba ninyo alam na ang pakikipagkaibigan sa sanlibutan ay pakikipag-away sa Diyos? Kaya't sino mang nagnanais maging kaibigan ng sanlibutan ay nagiging kaaway ng Diyos. Hindi po maaaring sabihin ng isang mananampalataya ng Panginoong Hesus na siya ay kaibigan ng Diyos, pero ang pinakapangunahin sa kanyang buhay ay yung mga impluensya ng daigdig o ng sanlibutan. Partikular yung kanyang pansariling pagnanasa o yung kanyang mga pita ng laman. Ano-ano po ba yung mga pagnanasa ng tao na banggit na po natin yan noong una, na pag sinabing kaibigan ng sanlibutan, meron kang sariling pagnanasa. Doon sa naunang 3 talata, di ba, may gusto silang maangkin pero hindi nila maabot kasi mali yung kanilang kaisipan. Nanggagaling sa kanilang sariling kagustuhan. Kalaban ng Diyos yung kagustuhan nila na maabot. Kaya kung maaari, papatay sila kung kinakailangan o mandaraya sila kung kinakailangan. Kaya sinasabi ni Santiago na yung pagiging kaibigan ng sanlibutan, yan yung mag-uudyok sa tao para kalabanin niya ang Diyos. Nabanggit natin, di ba, yung unang-una dyan, yung pagmamataas, pagsamba sa Diyos-Diyosan, yung mababasa natin doon sa Roma, Kabanata 1, talata 11 hanggang 32, yung
Meron doon na sinasabi na imbis na sambahin yung lumikha, yung nilikha ang sinasamba. Meron doong binabanggit na mahilig sa chismis. Napupuno yung buhay nila, nauubos yung oras nila sa chismis, sa buhay ng may buhay ng iba. At yung iba naman, suwail sa magulang, napupuot, naiinggit, nagsiselos, kahalayan, kalaswaan, at marami pang iba. Kahit yung kasarian ng lalaki at babae na nilikha ng Diyos, dalawa lang, binabanggit po doon na isa sa mga pagnanasa ng isang tao. Yung lalaki gusto niya yung kapwa lalaki, yung babae gusto niya yung kapwa babae. Hindi na naging tama, naging magulo na at hindi ayon doon sa kalooban ng Diyos. Yan yung ginagawa ng mga kaibigan ng sanlibutan, nakakaaway ng Diyos. At ang pinaka dahilan niyan, mga kapatid, yung pagiging mapagmataas. Yung ang tingin mo sa iyong sarili ay mas mataas ka pa kaysa sa Diyos. At laging nauuna yon. Prioridad mo sa iyong buhay, yung sarili mo. Hindi yung kagustuhan ng Diyos. At ang masaklap pa nun, mga kapatid, hindi lang ang tingin mo sa sarili ay mas mataas, ikaw yung boss ng buhay, yung masusunod, kundi yung kalooban mo at yung kalooban ng Diyos, mas matimbang sa iyo yung kalooban mo, yung ninanais mo. Yung tinatawag nating sariling pagnanasa. Imbis na yung kalooban ng Diyos, yung layunin ng Diyos na mangyari sa atin bilang kanyang nilikha, hindi mo na gagawa dahil ikaw ay umiibig sa sanlibutan. At seryoso si Santiago dito dahil sinasabi niya na kapag kinaibigan natin o inibig natin ang sanlibutan, nagiging kaaway tayo ng Diyos. Gusto niyo bang maging kaaway ang Diyos? Ayaw natin, mga kapatid. May mga pagkakataon din na baka maisip natin, pag sinabing kaaway ng Diyos, ayan yung mga walang relasyon sa Diyos. Yan yung mga taong walang pananampalataya sa Diyos. Hindi, mga kapatid. Ayon doon sa talata 4, sila yung mga tao na kabilang doon sa pagtitipon, kasama ng mga tunay na mananampalataya ng Panginoong Hesus, na nagsasabing kaibigan sila ng Diyos, pero iba naman pala yung kanilang kaisipan, yung kanilang ninanais. Ang mga kagaya nito, yung mga tao na hindi naniniwala sa Diyos, yung mga matatalinong tao, at yung mga tao na ang gusto ay kasikatan, mapalawak yung kanyang nasasakupan, yung mga tao na ang layon ay mapasa kanya ang mundo. Ganon ang taksil, ganon ang kaibigan ng sanlibutan, ganon ang kaaway ng Diyos. Kaya nga, sa atin, mga kapatid, tinuturuan tayo ng salita ng Diyos na huwag nating ibigin ang sanlibutan at ang mga bagay na nasa sanlibutan. Bakit? Kasi ang umiibig sa sanlibutan ay hindi umiibig sa Diyos Ama. Ang mga nasa ng laman, nasa ng mata, pagmamalaki sa mundong ito, yan yung matatagpuan sa sanlibutan. At hindi galing yan sa Diyos, mga kapatid. Galing yan sa sanlibutan. At ang numero 1 nag-uudyok dyan ay yung makasariling hangarin ng tao. Tayo na biktima tayo, mga kapatid, ng ganyang problema. Naging taksil tayo, naging kaibigan tayo ng sanlibutan, naging kaaway tayo ng Diyos. Pero salamat sa Panginoong Hesus dahil inabot niya tayo sa kanyang mga biyaya, habag, at kapatawaran, at walang hanggang pagmamahal sa atin. Kaya mapalad yung mga kaibigan ng Diyos, mapalad yung mga kakampi ng Diyos, mapalad
na ang kanilang pinagbabatayan ay ang Diyos na lumikha. Kaya nga ang tanong sa atin mga kapatid, sa buong buhay natin, sa buong araw, ilang porsyento ng oras mo ang nagugugol mo dun sa sarili mo kaysa dun sa Diyos? Diba tayo, isang araw, trabaho, gawaing bahay, shopping. Yung iba, movie marathon. Yung iba, gaming. Yan. Zumba. Kaya bang tapusin yung Zumba po na isang araw? Hindi. Marami tayong inilalaan na oras, di ba mga kapatid? Investment sa buhay natin. Pagdating sa sarili natin, minsan nga may insurance tayo para sa sarili din natin mapagandaan yung maaring mangyari. Pero, tinatanong tayo dito ni Santiago, ano ka ba? Kaibigan ka ba ng Diyos o kaibigan ka ng sanlibutan? Mas marami bang porsyento ng buhay mo o ng buong araw na mas lamang yung sa Diyos at mababang porsyento lang yung sa sarili? Maganda rin na masalamin natin yung ating mga buhay kasi tayo, abala tayo, di ba, sa mga ginagawa natin. Pamilya pa lang, ang dami ng aalagaan. Ang dami ng pakakainin kung tatay ka. Kung nanay ka naman, kailangan na gampanan mo yung mga tungkulin mo bilang nanay doon sa mga anak mo. Marami tayong ginagawa. Pero ang tanong dito, yung oras ba natin, yung lakas ba natin na ginagamit para ba sa sarili natin yon o doon sa Diyos? Bakit ba tayo nagtatrabaho? Bakit ba tayo nag-aaral? Para lang ba makamit natin yung karangalan o yung disenteng hanap buhay at may maisuporta tayo sa ating pamilya? Pwede rin tayong makapagparangal sa Diyos, mga kapatid, gamit yung lakas natin, yung oras natin. Lahat na meron tayo na aspeto ng buhay natin, pwede nating paggamit sa Diyos. Dahil siya yung kaibigan natin na umabot sa atin sa kalunos-lunos na kalagayan natin, mga kapatid, dahil sa kasalanan. Mahirap kalabanin ng sarili. Sabi nga ng ilan, pag nagpa-picture tayong lahat, sino yung unang titignan nyo? Pwede, sarili, di ba? Kung maganda yung ayos mo o kung pangit yung gulo-gulo yung buhok mo, pangit yung anggulo mo. Kaya mahirap talaga kalabanin ng sarili kung wala kang binabatayan o pamantayan na sinusunod kagaya ng makapangyarihang Diyos. Diyos lang talaga makakatulong sa atin, mga kapatid, para mapagtagumpayan natin yung nasa ng laman. Kasi hanggat nabubuhay pa tayo, mga kapatid, kahit Kristiyano na tayo, nandiyan pa rin yung nasa ng laman eh. Pwede pa tayong maimpluwensya ng daigdig o maski ng sarili natin. Pero nabayaran na yung kasalanan natin. Salamat sa Panginoong Hesus sa malawak niyang biyaya. Pero nakakalungkot lang na pag nasusuri natin yung ating pamumuhay, personal, bumabagsak talaga tayo sa kasalanan. Pero hindi nakagaya nung dati na hindi natin kilala ang Diyos na yung masayang ginagawa natin, hindi tayo nalulungkot, hindi tayo namimigati. Yan yung kasunod na talata na pag-uusapan natin dito sa Santiago, Kabanata 4, talata 7 hanggang 10. Hindi tayo nalulungkot kapag nakagawa tayo ng kasalanan o nasunod ko na naman yung sarili ko. Hindi tayo nalulungkot. Pero ngayon, nalulungkot na tayo. Yun yung magandang bagay, mga kapatid, dahil meron tayong Espiritu Santo na nananahan sa atin, na nagpapaalala sa atin. Kaya mahalaga yun, mga kapatid, na malaman natin na isa pala sa kaaway ng Diyos ay yung mga maibigin sa sanlibutan, kaibigan ng sanlibutan. At hindi lang yan, mga kapatid, dagdagan pa natin. Bukod sa taksil, kaibigan ng sanlibutan, yung mga kaaway ng Diyos, sila yung mga masuwayin doon sa kasulatan. Sabi doon sa talata 5, huwag ninyong ipagwalang bahala ang sinasabi ng kasulatan. Pag sinabing ipagwalang bahala, dahil nga
sarili yung nasusunod, wala akong pake dyan sa salita ng Diyos. Sarili ko ang nasusunod. Hindi ko kailangan ng kasulatan na magtuturo sa akin ng dapat kong gawin. Hindi ko kailangan yan. Yun yung pagpapawalang bahala o pagpapawalang halaga sa sinasabi ng kasulatan. Ayaw ng Diyos na may kaagaw siya sa Espiritu na ibinigay niya upang manirahan sa atin. Mga kapatid, mahirap na pagpapakahulugan sa talata 5 ang pinag-aralan ng mga scholar. Kasi may nagsasabi po na yung binabanggit dito na ayaw ng Diyos na may kaagaw siya sa Espiritu na ibinigay niya upang manirahan sa atin. O sa madaling salita, yung ibinigay na Espiritu ng Diyos sa atin ay may masamang pagnanasa. Lust with envy. Hindi maaaring gamitin sa Diyos yung salitang envy o yung pagkainggit. Kaya medyo mahirap yung pagpapakahulugan dito kasi sa buong Biblia, wala tayong matatagpuan na nabanggit ang mga katagang ito. Diba, pagka may nabasa tayong mga salita ng Diyos na ayon sa nasusulat, matatagpuan niya sa Lumang Tipan, maaaring sa aklat ng mga awit o sa Exodo. Pero walang nabanggit na ganitong pagkakasalita. Ayaw ng Diyos na may kaagaw siya sa Espiritu na ibinigay niya upang manirahan sa atin. Pero si Santiago, maaaring ang kaisipan niya ay yung buong Biblia. Yung summarize ng buong Biblia na kung babalikan natin yung Exodo Kabanata 20, talata 5, yung binigay yung 10 utos sa bundok ng Sinai kay Moises. Diba, binabanggit doon na hindi ka dapat gagawa ng larawan ng anumang nasa langit, nasa lupa para sambahin o yukuran o yung mga ribulto na ginawa ng tao dahil ang Diyos ay mapanibuguin. Maaring yun yung ibig sabihin ni Santiago kung bakit niya nabanggit yung ayaw ng Diyos na may kaagaw siya sa Espiritu na ibinigay niya upang manirahan sa atin. Meron namang nagsabi na yung Espiritu o yung kaluluwa ng isang tao na ibinigay ng Diyos, ang gusto niya, yung kanyang katapatan sa Diyos ay naroon. Kung kanina sa Diyos, ayaw ng Diyos na may kaagaw dahil nga, di ba, yung Diyos, ang Panginoong Yesus, ikinasal na tayo, di ba? Kung tayo ay nanampalataya sa Panginoong Yesus, tayo yung asawang babae ng Panginoong Yesus, tayo yung bride of Christ. Hindi maaaring magmahal pa tayo ng iba, kagaya ng sanlibutan dahil nga kasal na tayo kay Kristo. Sa kabilang dako naman, yung sa spirito ng tao na kailangan meron siyang allegiance kay Christ, yung pagmamahal na dapat sa Panginoong Jesus, sa Diyos, maibigay niya, hindi dun sa sanlibutan. Pero alin man dun sa pagpapakahulugan, tamang-tama naman yung nais na iparating ni Santiago na yung Diyos ayaw niya ng may kaagaw dahil mapanibuguin siya. Alam niyo ba na ang Diyos ay nagsiselos din? Pero yung pagselos niya, banal. Kasi Diyos siya eh. Hindi natin pwedeng ihanay o ihambing sa ating mga tao na pag nagselos tayo, hindi natin pwedeng, kasi negatibo yung selos natin eh. Pero alam naman natin, di ba, pagka nagka-problema yung mag-asawa, kahit wala pa akong asawa, yung mag-asawa, pagka, halimbawa, boyfriend niya yung dati, tas meron pa silang time sa isa't-isa't, kasal na. Anong mararamdaman nung lalaking kinasal? Halimbawa, yung babae, pumupunta pa doon sa boyfriend niya, kahit kasal na sila. Masasaktan yun, di ba? Ganon din ang Diyos. Pero ang binabanggit dito, yung spiritual infidelity, yung ibig sabihin, yung spiritual na relasyon ng isang tao na mananampalataya kapag kainibig niya pa yung sanlibutan, mahahatik yung kanyang isip, kaya nga taksil siya eh. Nagdadalawang isip siya, hindi niya alam kung sino ang mahal niya. Kung yung Diyos ba o yung sanlibutan.
Kaya sinasabi ni Santiago dito, huwag ninyong ipagwalang bahala ang sinasabi ng kasulatan. Mahalaga yung salita ng Diyos, yung banal na kasulatan. At yung mga tao lang na may tunay na pananampalataya na umiibig sa Diyos, ang may katangian na hindi nila ipagwawalang bahala o hindi nila babaliwalain o walang halaga yung kasulatan. Mahalaga sa mga kaibigan ng Diyos ang kasulatan. Kaya yun po yung ikalawang katangian ng isang kaaway ng Diyos. Masuwayin sa kasulatan. At ang ikatlo, mga kapatid, yung prerequisite nung verse 4 at saka verse 5. Para hindi ka maging taksil, para hindi ka maging kaibigan ng sanlibutan, para hindi mo ipagwalang bahala o walang halaga yung kasulatan, ito na yung sinasabi ni Santiago na dapat nating matutunan, yung pagpapakumbaba. Ngunit ang Diyos ay nagkakaloob ng higit pang biyaya. Kaya pasok pa din yung sinasabi ng verse 5 na patungkol ito sa Diyos na walang hanggang kung umibig, kaya naman naninibugho siya kapag ang isang tao ay umibig dun sa sanlibutan. Gusto niya tapat na nagtitiwala sa Kanya at umiibig sa Kanya. Ngunit ang Diyos ay nagkakaloob ng higit pang biyaya, yung grasya, kagandahang loob ng Diyos, pagpapala. Kaya naman sinasabi, sinasalungat ng Diyos ang mga mapagmataas, ngunit pinagpapala niya ang mga mapagpakumbaba. Iniram ni Santiago yan dun sa Kawikaan, Kabanata 3, talata 34. Sabi doon, ang mga palaloy, kanyang inasusuklaman. Ayaw ng Diyos sa mga palaloy. Pag sinabing palalo, mapagmataas, mapagmalaki, mayabang, ang iniintindi lang yung kanyang sariling kapakanan. Wala siyang pakialam kung manganib man o masaktan man niya yung kapwa niya kasi sarili lang niya yung kanyang iniisip. Yun yung kinasusuklaman ng Diyos, mga palalo. Ngunit kinalulugdan niya ang may mababang kalooban. Pagka may tao na mapagpakumbaba, yun yung pagpapalain at bibiyayaan ng Diyos. Pero yung mga taong mayabang, mapagmalaki, mapagmataas, ang kakarapin nila, kahantungan nila ay yung pagsuklam ng Diyos sa kanila. Pag sinabing pagsuklam, ayaw ka ng Diyos. Hindi ka kilala ng Diyos. Kasi mapagmataas ka. Kaya nga kung magbibigay tayo ng comparison, paghahambing, mapagpakumbaba, mapagmataas, alin kaya doon ng mas maraming kaaway, kaalitan, kalaban sa tingin nyo, mga kapatid? Siyempre yung mapagmataas kasi sarili lang niya ang iniisip niya eh. Pag sinabing mapagmataas, yung pagnanasang nasa loob niya ang kanyang iisipin. Hindi niya iisipin yung kapakanan ng iba. Hindi siya marunong magpatawad, hindi siya marunong maging maamo, maging mabuti, mabait. Hindi siya maaaring yung pag ginawa ng mali, yung mapagmataas, gaganti, gagawa ng masama doon sa gumawa ng masama. Hindi ganun yung mapagpakumbaba. Sabi doon sa Kawikaan, Kabanata 16, talata 18, yung kapalalo ay ahantong sa pagkawasak at ang mapagmataas na isipan ay ibabagsak. Kaya negatibo yung kakasapitan ng mapagmataas, pero positibo yung kahantungan ng mapagpakumbaba. Kalaban ng Diyos, kaaway ng Diyos ang mapagmataas, ayon sa kasulatan. At isa ito sa katangian ng mga kalaban ng Diyos. Ayaw ng Diyos ng nagbubuhat ng sariling bangko. Gusto niya mapagpakumbaba, maamo, mapagbigay, mabait, kagaya niya. Dahil kinasusuklaman niya ang mga palalo o mapagmataas.
Paano kaya yung mapagpakumbaba, mga kapatid? Paano ba natin kung meron tayong, parang yung sa electronics, di ba? Alam niyo po ba yung multi-tester? Yung may black at saka, wala si Kuya Manny, red na negative, positive, sinusukat yung voltahe ng isang kuryente o kung anumang pyesa na kailangan doon sa electronics. Kung meron tayong humidity tester, from 0 to 10, ilang kaya po tayo dun sa, kung 10 yung pataas na humility. Maganda lang din na masubukan natin yung ganoong pagsusuri. Kasi pag na-evaluate po natin, mga kapatid, yung ganoon sa buhay natin, pwede nating mapigilan yung sarili natin, kagaya ng mga aral na natunghayan natin kay Santiago. Yung magpigil ng dila, yung marunong magpatawad, magmahal sa kapwa, hindi tayo nagtatangi kasi meron tayong pagpapakumbaba. Hindi natin iniisip yung sarili natin. Ganun yung pagpapakumbaba kabaliktaran ng pagmamataas. Ang iniisip niya yung kapakanan ng ibang tao, lalo na ng Diyos. Kaya isa sa mga magandang subject na magandang maituro ito, yung Humility 101, kung papasok tayo sa school. Magandang matutunan ito, mga kapatid. Kasi lahat tayo bagsak dito Dahil nga nasusunod yung pita ng laman, na-impluensyahan tayo ng sanlibutan, kailangan natin ng pagpapakumbaba. At, inuulit ni Santiago, mga kapatid, hindi natin to kayang gawin sa sarili nating kakayahan, sarili nating kapasidad, abilidad, kundi kailangan natin ng biyaya ng Diyos. Pero yung mapagmataas, walang ganito. Kaya mapalad yung mga mapagpakumbaba, bukod na napatunayan yung pananampalataya nila sa Panginoong Jesucristo, magandang katangian pa to na makita sa buhay ng isang Kristiyano. Pwede nating magamit tong pagpapakumbaba. Halimbawa, ngayon maraming magsisipagtapos, di ba? Mga tatanggap ng mga karangalan. Pwede nating maipakita yung pagpapakumbaba dun sa pagtanaw ng pasasalamat din dun sa mga tumulong sa atin para makatapos ng pag-aaral. Magpasalamat tayo sa Kanya. Gayon din dun sa Diyos na siyang nagbigay ng karunungan sa atin para maabot natin yung ganong mga karangalan. Halimbawa, ngayong eleksyon, pipili tayo ng kandidato na iboboto natin. Kanina nakakalungkot nung nakasakay ako sa tren, nakita ko doon sa taas ng building yung isang malaking karatula na mukha nung politiko na talagang makikita mo na kailangan niyo akong iboto, yung gano'n. Yung iba naman, yung pangalan nakalagay dun sa mga pinagawang tulay o piliin din natin, mga kapatid, yung mga iboboto natin kung meron silang malasakit sa kapakanan ng iba. Huwag nating iboto yung mga gano'n, yung binabandera, yung halos yung mukha nila, pangalan nila. Kasi, ayun nga, bibigyan naman tayo ng karunungan ng Diyos. Basta tumingi lang tayo ng gabay sa Kanya. Tapos, sa atin naman, pwede rin nating gamitin tong pagpapakumbaba, lalo na sa ating samahan, sa mga Kristiyano. At doon sa mga hindi pa mananampalataya ng Panginoong Hesus, kailangan nilang malaman na ang Panginoong Hesus pinakita itong kababaang loob, na Diyos siya, nagkatawang tao, binaba niya yung kanyang sarili para abutin tayong mga makasalanan, para iligtas tayo sa pamamagitan ng pananampalataya. Maganda na gawin din natin to sa ating mga kasama sa simbahan. Matuto tayong magpatawad, maging mabuti sa isa't isa, iwasan yung alitan. Kaya lang naman nagkakaroon ng alitan, labanan, awayan na sinasabi ni Santiago. Kasi nga, namamayani yung nasa ng laman. At yung mga tao, naghahanap talaga siya ng kaligayahan. Pero alam niyo, mga kapatid, yung inaalok ng sanlibutan na kaligayahan, panandalian lang yan. Hindi yan pang matagalan, hindi yan magpakailanman. Pero yung sinasabi ng mga kagaya ni Santiago, pagka hinanap natin yung kaligayahan natin sa Diyos,
maabot natin yung pangarap natin. Yung sinasabi ni David, nakausap niya yung Diyos na ituturo mo yung landas ng buhay. Sa piling mo, makakadama ng lubos na kagalakan. Ang tulong mo ay nagdudulot ng walang hanggang ligaya. Kaya hanapin natin yung kaligayahan natin sa Diyos. Siya yung gagabay sa atin. Maaring maakit tayo sa sanlibutan. Di ba yung ginawa ng dyablo kay Jesus sa ilang, lahat pinakita sa kanya, kaharian, yaman sa daigdig, at yung subukin ng Panginoon na tumalon dun sa magpatiulog dun sa mataas na bangin. Tapos gawing tinapay yung bato. Yan yun yung nasa ng mata, nasa ng laman, pagmamalaki. Kailangan nating mapagtagumpayan niya, mga kapatid, kagaya ng Panginoong Yesus dun sa ilang. At kailangan natin ng biyaya ng Diyos. Kaya nga, paalala sa atin, mga kapatid, ni Santiago, na mahalaga sa buhay nating mga Kristiyano ang pagpapakumbaba para mapatunayan yung pananampalataya natin na tunay at totoo. Dahil kung hindi, kakilakilabot ang mahulog sa kamay ng Diyos na buhay. Yun yung sinapit ng mga matitigas ang ulo, mga mapagmataas ng mga Israelita na nabanggit doon sa Hebreo. Sila yung mga masuwayin sa kasulatan, mapagmataas sa harap ng Diyos, at imbis na ang Diyos ang sambahin nila, gumawa sila ng gintong guya at marami pang mga Diyos-Diyosa na sinamba, kaya naman si Yahweh, ang Diyos na makapangyarihan, nanibugho at sila'y dinisiplina. Ang mga katangian po ng kaaway ng Diyos ay unang-una, maibigin sa sanlibutan, masuwayin sa kasulatan, at mapagmataas ayon sa kasulatan. Mga kapatid, kayo ba ay kaibigan ng sanlibutan o ng Diyos? Sino bang iniibig po natin? Ang Diyos o ang sarili natin? Ang Diyos. Sabi ng Panginoong Hesus doon sa Sermon sa Bundok, mapalad ang mga mapagpakumbaba sapagkat mamanahin nila ang mundo. Hindi natin kailangang ipilit na manahin yung mundo sa pamamagitan ng mga pansarili nating hangarin, layunin. Kailangan natin ng kalooban ng Diyos. Siya yung magbibigay nito sa atin. Salamat po sa pakikinig, mga kapatid. Manalangin po tayo. Dakilang Diyos, salamat po sa iyong mapagpalang salita. Turuan mo po kaming maging mapagpakumbaba at gayon din, ikaw po yung maging tagapagturo namin sa ganitong mga aralin. Tulungan niyo po kami na huwag kaming magpa-impluensya sa mundo, sa mga prinsipyo ng mundo, pananaw ng tao, o maging sa aming mga sarili, kundi ibatay namin ang aming mga buhay sa iyong sulatan. Tuparin namin ito at hindi kami pasaway. Tulungan niyo rin po kami na ang aming mata, ang lahat ng aspeto, bahagi sa buhay namin ay maiukol po namin sa iyo. Ikaw yung maging pangunahin sa lahat ng mga ginagawa namin sa buong maghapon, buong araw. Mas maraming oras, lakas, o anumang mga kaloob na maibigay mo sa amin, na ibigay mo sa amin ang magamit po namin sa pagpaparangal sa iyo. Ikaw yung maitaas namin, kami naman ang maibaba namin yung aming mga sarili. Salamat po, O Diyos, sa iyong salita. Salamat din po sa mga kapatid na matyagang nakinig ng iyong salita. At higit sa lahat sa iyo, O Diyos, na siyang nagpuno ng karunungan sa amin ngayong umaga. Ito po ang aming salamat dalangin sa pangalan po ng Panginoong Hesus. Amen.